everybody. Today it's time to go to school. It's my first time. Okay, first day of school ni Savia and ito yung babaunan niya. Rice. Then yung ulam niya is chicken nuggets. Banana. Banana. And blueberry. Gummies. Tapos meron siyang gummies. 100% fruit juice lang yung kailangan or yung allowed doon. So, she'll just be bringing water. Ito naman for snacks. Goldfish baked snack wrappers. Today I'm going to school and we're starting to go there and I'm excited. Right, it's my first time. Yeah. Okay. Gonna go pick up ate. We're gonna go pick up ate. Mommy, this the sidewalk? Yeah. I know. Saan tayo pupunta, Nawi? To ate. To ate? Yeah. Ni-write ako ng mga letters. Then, inas ka na na-introduce yourself? No. No? Parating na kami dito sa school. First time kong mag-drive mag-isa na wala. Hindi naman mag-isa. First time kong mag-drive na hindi kasama si Dean. Thank you, Lord. Hi, Savia. Hi, I like school. Hindi ako masyadong nakakapag-vlog nitong mga nakaraang araw. Last week kasi nag-start na mag-school si Savia, so na-busy na yung nanay nyo. Sa pagkaalam ko, hindi ko pa kayo na-update about sa school niya. So ngayon medyo may free time ako, kaya mag-story time muna tayo. So yung school kasi dito sa US, merong private, meron ding public. Napakamahal guys ng private school dito. Kaya we've decided na sa public school pumasok si Savia. And maganda naman kasi yung public school dito. So si Savia, 5 years old na siya. And sakto siya para maging kindergarten. Yung school dito, nag-start siya ng September. Usually after Labor Day yan. So dapat ng September 5 pa siya nag-start na pumasok sa school. So since bago lang kami dito, new immigrants kami, madami mga requirements na hinihingi yung school para makapasok si Savia. Isa na doon yung medical. Bago kami umalis ng Philippines, 'di ba nag-medical kami sa St. Luke's. Meron kasing binigay doon na vaccination worksheet. And sabi sa amin, tago namin yon kasi kakailanganin yon ng bata kapag pumasok siya sa school. And sa mga groups at doon sa mga nakakausap ko na relatives or yung mga nurses din na nauna nang pumunta dito, lagi din nilang sinasabi sa akin na huwag mo kalimutan dalhin yung birth certificate ng anak mo tsaka yung vaccination worksheet na galing sa St. Luke's kasi gagamitin yan pagpasok sa school. Nung dumating kami dito sa US guys, hindi agad kami dito sa apartment na to or dito sa area na to. Kung nasa saan kami ngayon, nagstay. Nagstay muna kami for 2 weeks dun sa ninang ko. Dito rin yun sa New Jersey, pero ibang city siya. Habang nandun kami nagstay sa ninang ko, saka lang kami naghanap ng apartment dito. And nga pala guys, yung schooling kasi dito guys, hindi pwedeng kung saan mo gusto, doon ka papasok. Yung school kasi dito by district siya or by county. Tapos yung mga school dito guys, may mga ratings yan. Pwede mo siyang tingnan sa internet. Ililink ko sa description box below. Para kung halimbawa may kids din kayong papasok, i-check nyo doon yung mga prospect nyong school. Yung relocation coordinator kasi namin, dun sa agency ni Ding, ang advice niya sa amin kasi maghanap muna daw kami ng school. Hanapin muna daw namin yung mataas yung rating. Then, dun kami maghanap ng apartment malapit sa school na yon. Ngayon, yung nakita kong mga matataas yung rating, medyo malayo naman siya dun sa workplace ni Ding. Ang nangyari, hindi na nga muna kami naghanap ng apartment at ng school.
So, sabi namin, pagdating na lang dito, saka kami maghahanap. And then, yun nga, nung pagdating namin dito, saka lang kami naghanap ng apartment. And yun, nakuha nga naming apartment, malapit lang sa workplace ni Ding. Mga 6 minutes drive lang yon. Nung nakalipat na kami dito, saka ako naghanap ng school. Tapos, nakita ko nga yung school na gusto ko kasi mataas yung rating niya. Tapos, medyo malapit dito sa apartment namin. Yun yung pinakamalapit, parang mga 10 minutes yon na drive. So, nagpunta kami dun sa school na yon. Akala ko guys, pag pumunta ka dun sa school, magdedirect ka dun. Yung parang katulad ng school sa atin, na pupunta ka, mag-i-inquire, ganyan. So, ganun ginawa namin, nagpunta kami. So, pagpunta nga namin, full na daw sila for the kindergarten. Hindi ko na alam kung pupuntahan pa ba namin yung ibang schools na malapit dito. So, ang ginawa ko, may message akong dalawang friend ko sa Facebook. Yung isa, classmate ko nung high school. Then, yung isa naman, batchmate ko ng college. Parehas silang nandito na sa US, pero nasa ibang state sila. So, nagtanong ako sa kanila kasi nakita ko, parehas din sila na kindergarten na din yung mga anak nila. In-approach ko sila, tapos tinanong ko kung paano ba yung kalakaran dito sa pagpasok sa school. Pareho sila na sinabi na by district nga or by county yung pagpasok dito. Online mo lang siya aayusin, hindi mo na kailangan pumunta dun sa mga school na yon. Sinearch ko sa internet yung district school para dito sa county namin. And then, nag-apply ako. May mga hiningin documents, tas mga questions about dun sa anak ko, tapos parang pati mga tungkol sa health niya, tungkol sa mga allergies, ganyan. Marami silang pina-fill upan doon. So, naipasa ko na yon. Kinabukasan, nagsa-search pa rin ako tungkol sa school, kung paano mga gagawin, ganyan. Tapos, kung ano nga yung mga school na possible niya pang pasukan dito. So, nung tiningnan ko, yung mga sakop na school nung county namin, nakita ko, wala yung mga school na pinagpipilian ko dati, yung mga malalapit dito. Parang malalayo yung nandun sa county na yun, dun sa website na yun na pinuntahan ko. Na-realize ko later on na mali pala yung na-applyan kong county. Although nandun din kami sa county na yun, yung city namin, meron din siyang sariling group of schools. Marami pala kasing schools nga dito sa city namin. So, meron siyang sariling district or group of schools. Sana nagets niyo yung gusto kong sabihin. So, nag-ulit ako ulit ng application, although halos parehas naman siya. Kasi nga, parang siguro uniform or pare-parehas yung mga form nila dito sa mga public schools. Parang kinabukasan, naka-receive din naman agad ako ng response, tapos sinend nga nila sa akin yung mga requirements. And yun na nga, yung sa medical, pinasa ko yung mga requirements, inattach ko siya as PDF, sama-sama siya, ganyan. Nung na-review na ng school district, sinabi nila na hindi nila tinatanggap yung medical na yon na from the Philippines. Ang gusto nila, i-check up siya ng physician here in the US. Vaccination worksheet niya is i-translate nung physician dito to US. Parang basta dun sa form nila. Ililipat dun sa form nila yung mga vaccination niya. So, yun na nga. Akala ko naman madali lang siya. Punta kami sa physician, sa pediatrician dito. Since bago lang kami dito, wala pa kaming health insurance. Pero kahit wala pa kaming health insurance galing dun sa work ng husband ko, pwede kami bigyan ng state namin or ng government namin dito ng free health insurance. Kailangan lang namin i-apply yon. Ini-refer kami ng school dun sa mga institutions na funded by government. Tinawagan ni Ding yun. And yung earliest na nakuha namin, 3 weeks from now, nung time na tumawag kami, yun na yung earliest. So yun, kaya na-delay yung pagpasok ni Savia. Yung finally, nandun na kami. Nadala na namin si Savia for medical. And then, kailangan nga pala yung TB test is gawin din dito. Kasi 'di ba sa Philippines nga ginawa na rin yun sa St. Luke's, yung IGRA, ginawa na yun doon. Blood test siya. Ngayon, gusto nila yung TB test gawin dito and ang gawin is PPD. Parang skin test siya dito. So, yung pediatrician na nag-check up kay Savia, sabi niya okay na daw yon yung IGRA na ginawa sa St. Luke's. So, hindi na niya ginawa yung PPD. Then, parang nakita ko naman sa results ng mga exam na ginawa sa kanya and dun sa vaccination worksheet na updated na, nilagay niya yung result.
nakita ko nandun naman yung result ng TB test, negative, then may date nung araw na yon. So sabi ko okay na. Kinabukasan nga, sinend ko na dun sa school district yung requirements. Then yung day din na yun, nag-reply sila sa akin and sinabi nila na hindi pa rin tinanggap ng nurse yung medical. Kailangan daw talaga ginawa dito sa US yung test and kailangan nga PPD siya. So, kailangan daw nila date kung kailan siya ginawa and date kung kailan siya binasa. Kasi yung nandun sa vaccination worksheet niya, isang date lang yon. Tumawag ulit kami dun sa health clinic na pinuntahan namin. And sinabi nga namin na hindi tinanggap yung documents na piniresent namin. In-schedule na naman kami. Para mga after a week pa ata nagawa yun since si Ding may pasok na siya. So yun, after a week, nagawa nga, bumalik na ulit kami doon. In-skin test siya. Then after 3 days, bumalik pa ulit kami para sa result. Negative naman yung result. Pinasa ko na ulit sa school district yung documents and finally, in-approve na nila. Kinongratulate ako. Makakapasok na daw si Savia sa kindergarten. Ang dami nilang PDF na sinend tungkol dun sa pagpasok sa school, mga requirements, guidelines, tungkol sa busing. Sobrang dami mga applications na kailangang i-download, mga portals, ng mga username and password. Sinabi na rin nila kung ano yung school na papasukan ni Savia. Akala ko nga pwedeng magpili ng school pero hindi pala. Nag-assign sila ng school para kay Savia. Mas maraming school na mas malapit dito sa amin. Pero, ang inassign sa kanya is 10 to 12 minutes drive away from our apartment. Okay naman siya sa akin kasi unang-una, nung tiningnan ko siya dun sa ratings nga ng mga school, A- yung rating niya. So, maganda yung rating ng school na yon. And siya lang yung school na may bus stop dito sa apartment namin. Kaya rin siguro yun yung inassign ng school district na maging school ni Savia kasi yun yung may busing available. So, natuwa naman ako kasi may school bus siya. Gustong-gusto talaga ni Savia na magkaroon ng school bus. Kahit nung nasa Pilipinas pa lang kami, gusto niya talaga makasakay ng school bus. So, yung pagkakaroon nga pala dito ng school bus, guys, kapag yung apartment mo or yung bahay mo is less than 2 miles away from school, hindi ka nila bibigyan ng school bus. Pero kapag yung school mo is 2 miles pataas away from your apartment, bibigyan ka nila ng school bus. Yung school na inassign kay Savia ay 3.9 miles away from our apartment. So, ayan, nabigyan siya ng school bus. Kaya lang in-advise kami ng school na for the first 3 days, hindi muna siya makakapag-school bus kasi kumbaga inaayos pa yung papers. Dahil yung school bus kasi private company siya, parang binabayaran lang siya or hinahire lang siya ng school para mag-service dun sa mga bata. Correct me if I'm wrong, pero yun ang pagkakaalam ko. So last week, nag-start na nga siya pumasok. Noong Tuesday, nakapag-off si Ding sa work. So hinatid namin siya, ako, si Ding, tsaka si Noe. Hinatid namin siya sa school para sa first day of school niya. Nakakatuwa kasi excited siya. Tuwang-tuwa na siya pumasok. Gustong-gusto na kasi niya talagang pumasok. Tapos nung hapon, sinundo din namin siya. Yung first day niya, okay naman kasi okay naman daw siya. Mababait naman daw yung mga classmate niya. Meron na rin daw siyang isang friend. Kasama daw niya nung nag-lunch. Pinabaunan ko nga pala siya guys ng lunch everyday. Tapos meron ding snacks. Nung second day naman niya, si Ding may pasok na. So ako yung naghatid sa kanya sa school. Tsaka si Noe, syempre. Kinakabahan ako kasi first time ko magdadrive na hindi ko kasama si Ding. Yung wala, as in wala akong kasama na marunong ding mag-drive. So kinakabahan din talaga ako that time. Pero syempre, nandito na tayo. Wala rin naman akong choice. Sana mag-u-Uber kami, pero kailangan kasi lagi dito naka-car seat. Kung mag-u-Uber kami, baka hindi kami pasakayin kasi wala kaming dalang car seat. So, nahassle naman akong ganun. Kaya nilakasan ko na lang yung loob ko na mag-drive ako papunta sa school. Okay naman kasi yung daan naman doon, konti lang yung dadaanan ko na parang highway dito. Like, yung parang mabibilis talaga yung sasakyan. Most of the roads na dadaanan ko is nasa 25 miles lang yung limit. Kasi pag sa highway dito, 65 miles. Mabibilis sila. Binubusinahan nila ako pag mabagal ako. Nung hapon, sinundo ko rin siya. Pagkarating namin dito, chinek ko yung portal nila. Then nakita ko meron na siyang bus pass. So, kinabukasan, tinry namin na
maghintay dun sa bus stop. Meron din siyang isang nakakasabay dito na taga-apartment compound lang din namin. Naghihintay din sila dun sa bus stop. Dun din siya sa bus na yun sumasakay pala. On her third day, nakasakay na siya sa school bus. Ayun, mag-isa na lang siya. Natutuwa naman kami kasi independent na siya. Hindi siya natatakot. Excited na excited pa siyang sumakay sa school bus. Kaya ako, medyo kampante din yung loob ko na pasakayin siya doon kahit wala siyang kasama. Meron naman siyang AirTag na lagi kong pinapasuot sa kanya. Kaya natatrack din namin kung nasa na siya, kung nasa na yung school bus. Tapos nakatapos na siya ng whole week. Tapos kahapon, pumasok na ulit siya, tsaka kanina. So far, nag-e-enjoy naman siya. Naglalaro daw sila sa playground, tapos maraming activities. Yung teacher nila, nagsasend rin siya ng mga photos sa school. Tapos nag-update din siya lagi dun sa app, dun sa class tag. And nakakatuwa kasi yung pinasukan ni Savia na nursery noon sa Pilipinas, napansin namin, kahit si Savia napansin niya na ganun yung tinuturo. Parang ganun din yung format ng teaching nila sa Philippines dun sa school nila, sa skola. At dito sa US. So, sobrang happy ako kasi doon ko siya napapasok ng nursery. So, yun lang guys. Chinika ko lang kayo about sa school dito. Update ko ulit kayo kapag may ganap ulit sa school or may update ako about sa schooling ni Savia. Magbibihis muna ako kasi lalabas ako, maghihintay ako doon sa bus stop dahil malapit nang dumating si Savia, nag-alarm na yung phone ko. So, magbibihis muna ako. Magpapalit ako ng damit at magsusot ako ng thermals kasi medyo malamig na. I'm back guys. Nakapagpalit na ako ng damit. Nagsuot lang ako ng base layer. Itong black yung sa Uniqlo na Heat Tech. And then, nagsuot lang ako ng sweatshirt para hindi ako lamigin pag lumabas ako mamaya. So, may time pa ako before dumating yung school bus dun sa bus stop. Kaya pakita ko muna sa inyo itong credit card na naman na dumating sa akin. This one is from Capital One. Actually guys, hindi ko na alam na na-approve pa pala ako dito sa credit card na to. Akala ko hindi na ito matutuloy. Akala ko hindi na nila ako papadalhan ng card. Kasi nauna pa akong mag-apply dito kaysa sa American Express. And ang bilis ng process ng American Express. Itong Capital One, saka lang nila sinabi sa akin na approve na ako. Dumating na sa akin yung card ng American Express. So, ito, ngayon lang dumating yung card. This is the Capital One Platinum Card. Actually guys, hindi ko alam bakit ako nag-apply dito sa credit card na to. Unang-una, hindi siya nag-earn ng rewards. So, sabi ko nung nakita ko, ba't ba ako nag-apply pa ng credit card dito? Pero kasi sabi nila, mas maganda kung mag-keep ka ng at least 2 to 3 na credit cards. So, ang nakita ko lang na maganda sa kanya is maraming physical banks, yung Capital One. Dami ko nakikita dito sa paligid na Capital One na bank. Tapos, nakita ko lang din na no annual fee siya and no foreign transaction fee. So kung umuwi ka ng Pilipinas at ginamit mo tong Capital One, hindi ka ma-charge sa foreign transaction fee. Meron kasi mga card na may fee pa pag ganun. So, yun lang. Yun lang yung nakita kong maganda sa card na to. Other than that, wala na. Hindi siya nag-earn ng rewards, guys. Kaya nasa inyo kung gusto niyo ring applyan tong Capital One. I'll still put a referral link sa description box kung gusto niyo applyan yung Capital One. I think Mastercard to kaya in-applyan ko siya. Kasi gusto ko meron kaming Visa, meron kaming Mastercard, meron kaming Discover, tsaka meron kaming Amex or American Express. Ayun, okay din naman. Tingin ko hindi ko siya magagamit kasi hindi siya nag-earn ng rewards. So, dito na lang siya. Since wala naman siyang annual fee, okay lang na hindi ko siya gamitin. So, ito yung card. Tanggalin natin. At nakakainis pa sa kanya, 500 lang yung binigay sa akin na credit limit. So, paano ko magagamit yun? Ang baba ng credit limit, siya yung pinakamababang binigay sa akin na credit limit. So, ito yung card. Ayan, itsura niya. Platinum. Yeah, Mastercard nga siya. Tanggalin natin yung para ma-activate daw. Para mapakita ko sa inyo kung ano itsura. Ayan, ganyan itsura niya. Hindi ko papakita yung likod kasi nandun yung CVV saka yung number. So, yun guys. Pinakita ko lang. Kung wala naman kayong choice, kundi mag-apply sa Capital One. Kasi marami rin ako nakikitang gumagamit din naman ng Capital One. Lalo na kung baguhan pa lang kayo dito, katulad namin, mas madali kayo ma-approve. Apply kayo sa Capital One. Maglalagay ako ng referral link sa description box below. Or you can email me and sabihin nyo sa akin kung gusto nyo magpa-refer para sendan ko kayo ng referral link. And guys, wala man lang silang sign-in bonus.
So, kung i-refer ko kayo, I don't think makakakuha ko ng bonus. Or kayo, may makukuha din. Parang wala. I think wala. Help ko lang yun sa inyo guys kung gusto nyo ng referral link sa description. Ayun, so tingin ko matutulog lang to sa wallet ko, itong credit card na to. Yun lang, wala na akong ibang masabi sa card na to. Siguro next time, magagawa nga ako. Hindi ko pa kasi nagagawa yung comparison video ng mga credit card. So soon, gagawin ko talaga yon. Makita nyo ano yung mas maganda na gamitin na card. Yung papakita ko, yung mga for beginners, yung mga madali kayong approve. So yun lang guys. Update ko ulit kayo soon. Bye guys!